Ayan, isang magandang araw muli sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Nako, eto na po, dito nyo po mapapanood na matagal na po pala natukoy ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Ha? Kumbaga bago pa po ito sumabog ngayon itong vice cam na to, mga ka-DDS, ay natukoy na po ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung kaya't ganun na lamang po pala ang ginagawa nilang pag-demolish dito. Demolishing job, no? Sama-sama nag-unite po ang mga dilawang tae, pulahan, para po gibain, sirain po ang mga Duterte sapagkat may paparating po palang pasabog itong si Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin po natin mga kababayan kung bakit matagal na pala, nauna na pala si Vice President Inday Sara Duterte na nakadiscover niyan. At ito po, magugulat kayo dahil noon pa lang nakatutok na dito si VP Inday, at ito nga po ang Senado mismo, ito mismong Senado ay nagulat na sila, nagkagulantangan na po dito sa pasabog po ni Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin natin po ang bidyong ito. Nako, pakishare nyo po ito mga kadides, mga ka-BMR, pakishare po at pakitulungan nyo po ako na mag-subscribe po. Ang iba sa inyo hindi pa po nakakapag-subscribe. Wala naman pong bayad dyan. Mag-like na rin po kayo at mag-share. Wala pong contempt yung pagla-like. Huwag kayong matakot. Hindi po kayo makukontempt. Hindi po kayo. Nag-share lang naman kayo tsaka nag-like lang naman. Ang nag-comment kayo, kung hindi naman live bilos, huwag kayo matakot. Oo. Kung nasa issue naman po ang inyong comment. Hindi po kayo makukontempt pag nag-subscribe kayo. Wala rin pong bayad yan. Utang na loob. Sige po. Panoorin nyo itong video ito. Nako. Ayan, no? Hindi kita inaaway, Huwag mo ipagtanggol yung AKAP pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. May bilin dito sa text, all soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Ano? Ayan, mga kababayan, di ba yung AKAP din ang nagkakabanggitan na nga po dyan sa pag-interview kayo, no? Kaya dating Senator Lacson na di umano, ayaw daw nila Grace po pumayag na isingit daw po itong AKAP. Nako, ito po pala ay matagal-tagal na. Natatandaan nyo yan, yung video na yan, na na-discover yung AKAP na nakaparking po doon sa DSWD. Ito po ang gusto kong itanong dito kay Super Ate or si Super Mangga. Manggagam, masarap na mangga. Panoorin po ninyo. Grabe po itong revelasyon noon po pala. Noon po pula ito, nakita na po itong AKAP na ito na nakaparking po ito sa DSWD na alien, foreign. Kumbaga, wala po itong passport. Hindi po ito basta-basta lang na si Alice Goo. Matindi po ito, mga kababayan. Na-discover na po pala ito ni Vice President Inday. Mamaya, sa sunod na video, panoorin ninyo. Nagulat talaga kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka eh. Sa inyong departamento yan. Yes, Yusek Di Mapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. Din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang Ayan, no? Ayan, no? Di ba tugma po yan mga kababayan sa nangyayari ngayon sa scam, bycam, ano ba ang tawag nyo dyan? Bycam, scandal. 26.7 billion. Tugma po yan ngayon sa nangyayari. Matagal-tagal na po pala ito. Ayan na po. Programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. There's never been a better time diba? for savings. Nabisto na po ito noon pa lang po mga kababayan, kaya wag po tayong lalayo dito. Tutukan po natin itong issue na ito. Yes, Senator JB. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair.
Madam Chair, ACAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided Yes, in Yusek line Dimapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan nang galing itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo nagre-request sa Congress na project na pupunduhan, program na pupunduhan. Baligtad, di ba? Madam Parang, Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So it does not Dimapuro, did you exist as request a for this program. project? Was it in the NEP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before? We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. I But you believe, just said that guidelines and the purposes had not been established. yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented pera, out of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for Ayan ho, tugmang-tugma talaga ito. Walang kaplano-plano pero may pera na. Kaya pala may mga blanco dyan sa BICAM, mga kababayan. Yan po yun. Diretso na po ang usapan yan. Tugma-tugma po ito. NGAs to implement. But before we Yes, do with all implement, due we have respect, to... USEC, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Madam Chair, we are currently creating the guidelines, and we would be happy to share with... Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Madam Chair, for programs that are intended for the poor, vulnerable, and disadvantaged, we welcome, obviously, more programs, and we would be grateful to be able to implement these other programs. Yeah, I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate indicates that you should be inventing projects and that you are exempt from usual budgetary study and procedure. I'm sorry. Madam Chair, kaya siguro kaganon dahil hindi talaga sa kanila yung programa na yan. Gagawa lang sila ngayon. Oh, hindi talaga sila. With due respect man, in fairness to Yusek Dimapuro, bago nga yan sa kanya, sabi nga niya, foreign eh, hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala, we are not faulting you for that. Kaya we are just investigating dahil the usual mangyari is meron ng bahay yung pondo, like AX. Kung sisingit man yung, meron mang intervention dyan during the BICAM, ang lower house at saka upper house, the most that they can do is siguro dagdagan yung amount ng AX na yan. Pero may bahay na yan. Pero yung gagawa ng bagong bahay dyan, during the BICAM, I don't know how feasible is that. Oh. Kaya nga sabi namin, Chairman, it's very magical. Kayo mismo, DSWD, hindi nyo alam na, uy, boom, may teka. ACAP pala na ganito kalaki. Ito may nabasa lang ako bigla, o naalala ko lang bigla. Sabi ni Yusek Dimapuro, hindi kita inaaway wag mo ipagtanggol yung ACAP pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. Kahit sinasabi ng DSWD, wala silang alam tungkol sa guidelines, foreign itong project, at linagay lang dyan, nasa press release na yung ACAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Are you aware of that? I've read those press releases, But isn't this a Madam mere Chair. duplication of so many programs already initiated by previous administrations, the 4Ps and then the AIX, the never-ending
ayuda, SAP 1, SAP 2, walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na, nangako na ng 5,000 sa Madam Chair, 12 million households. Baka hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on, as we don't have any guidelines yet. Pamaskong handog to lumabas sa PNA December 27. Well, for our Christmas programs, or with OMG, mga kababayan! Narinig nyo ba yun? Di ba, Safe Martin? Laging sumisigaw, 5,000 pesos! Masaya ba kayo dyan? At 5 kilong bugas! Agoy, ito na nga pala yun, nagkakatugma-tugma na talaga mga kababayan. Kaya pala, may pera dyan sa DSWD na nakaparking noon, ha? Nga ayos-ayos na ang buto-buto, nakaparking lang yan, at kaya pala doon sa Bicam, mayroon pong mga nakablangko na pinirmahan na po ng mga senador at mga congressman dahil ito pala, agoy. we don't have ACAP in or any of our Christmas programs. I can say that definitively. But with regard to any pronouncements of how ACAP will be implemented and what amounts will be provided through ACAP, we don't have guidelines for that yet, Madam Sige, Chair. Yusek, ganito na lang, magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programang to. Pareho kami ni Senator Bato, ni Senator JV, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Yes po, Madam Chair. And I'd also like to say that we are very open to many innovations and new programs in DSWD. And it is not a new thing where we create something new. Madam Chair, just to add. Okay lang yan, okay lang. I'm not gonna fight with you over that, but that's completely inaccurate and untrue. Okay, Senator Bato, please. Pagkuha ko lang kay Yusek na walang problema. Wala kang problema dito sa amin. Huwag ka mag-alala. Ang amin lang talaga is, nagulat lang kami sa Senado. O, AKAP. Hindi namin nakita yan sa, kahit na ilang araw mo pag-aralan yung NEP, kahit ilang araw mo pag-aralan yung GAB, hanggang sa kwan, hindi mo talaga makita yan. Nagulat na lang kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka eh. Sa inyong departamento yan. Okay lang, pareho tayong nagulat ngayon. A happy Huwag kang surprise, mag-alala. Senator Ha? Bato, Madam Chair. A happy surprise because it will help the disadvantaged Yeah. at the end of the day. Ay, walang problema yan. Hindi, okay lang yan. Kung mapunta sa taong bayan yan, importante yan. Okay ako, walang problema. Yung nga lang, siguruhin ninyo ha, dahil ang PNP ngayon, nagbabantay na pag mag-release kayo, na babawasan na naman yung pera, ang 10,000 ibigay sa tao, tapos ibalik yung, bawiin yung 9,000, 1,000 lang maiwan doon sa tao. You hear that during our hearings, di Yes, ba? Madam Oh, Chair, kaya we bantayan are ninyo happy talaga for the yan. support of PNP to help Yeah. us in those payment areas. Off-site payment areas po siya. Thank you. Madam Chair, dagdagan ko na lang. Dagdagan ko na lang Senator JV, yung hindi kita pagka-surprise inaaway, natin. ang mahal ko yung pamilya mo. Ang course. problema, wag mo ipagtatanggol yung hindi mo kaya ipagtanggol. Ayan, Madam Chair, JV, dagdagan ko na lang siguro yung surprise na ito. According to Infos, our appropriations chair of House, Saldico, said that 60 billion for the ACA program under the 2024 budget with 26.7 already lodged under DSWD. So 60 billion pa lang allocated dyan. So 26 billion pa lang nasa DSWD. Madam Chair. Yes, Senator Risa, was that Attorney Diokno raising his hand? Parang nauna po kayo. Sige po. Dagdag lang, just a quick addition dun sa point made by Sen. JV, Madam Chair, before Attorney Chell. Just to follow that, at mukhang unprogrammed funds yun, yung in-announce po nila sa press conference na yun. Just for the record, Madam Chair. Salamat po, Madam Chair. Salamat, Attorney Pero Chell. ang bongga ng unprogrammed, nakadetalya na. 5 million per family. Ayos. Ayan 5 million per family. Nakadetalye na ang program, ang bongga-bongga po mga kababayan ng program funds nila. Nakadetalye na ayon dito kay Senadora Mangga. Kayo na ang humusga dyan mga kababayan. So yung investigasyon po na yan, matagal-tagal na po yan nangyari na nabuking nga po na mayroon pong ganyan po kalaki. 26 billion na alien aswang. Hindi po alam kung paano nakarating yan dyan. Biruin mo, wala namang paa, pero naglakad, mabilis tumakbo. At may bahay pa kaagad, anak ng tungaw talaga. Mga kababayan, ito, mayroon pa tayong video dito, mismong si BP Inday na pala ang unang nagsabi nito, nagbabala na si Vice President Inday Sara, tungkol po dito sa Bicam na to, kung kaya't ito pong nakikita natin ngayon, mga kababayan, mga ka-DDS, ay kumbaga ito na ngayon yung katuparan ng paghahayag ng ating pangalawang Pangulo noong mga panahon na talaga naman
matindi po ang kanyang mga binitawang revelasyon. Aha. Panoorin po natin hanggang dulo itong video ni Vice President Sara Duterte patungkol po dito kung ano po ba ang kanyang sinasabi dito. Ha? Ito po 'yun mga kababayan. Kaya naku, nakakagulat, nakakagulat dahil may mga ganito na po pala si Vice President Sara na mga revelasyon noon pa. Kaya lang, hindi po ito masyado pinansin, bagkos siniraan po at matindi po ang kabanat dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya naman pala ganun na lang katindi ang banat sa kanya dahil paparating pala itong matinding problema nila at pasabog nga ni Vice President Inday Sara. Ayan, nakikita nyo po mga kababayan. So panoorin po ninyo, pakinggan po ninyo ang sinasabi po ni Vice President Inday Sara dito, dito sa bidyong ito. Nako, ito pala ang magtutugma dito mga kababayan. Ayan na po, panoorin natin. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Ayan, sinabi na ni Vice President Sara noon, ng una niyang mga papasabog pa noon, na 2 lang ang nagkukontrol dyan sa mga pondo or pera ng bayan. Si Martin Romualdez, si Zaldico. Una niya na pangalanan. At itong si Zaldico, matatandaan natin, nung panahon nung nagkaroon nga po ng malaking rally ang INC, laban po dito sa impeachment, laban dito kay BP Inday, ay siya naman ang pagkasibak ni Zaldico. Pero tapos na po ang BICAM at naipasa na nga po ito, na-enroll na nga po ito at napirmahan na ni Marcos. Kumbaga, tapos na yung buto-buto, mga kababayan. Ito yung magpapatunay na talagang tumutugma ito doon. Parang lumalabas ngayon mga kababayan, ito kaya ang dahilan kung bakit sinibak si Zaldico? Bakit? Kasi wala na siyang silbi, tapos na, nakapirma na sila Naipasa na nila, nagawa niya ng kanyang dapat gawin Naayon kay BP Inday, 2 lang sila ni Martin at ni Zaldico ang nagdedesisyon sa pera ng bayan. So ito ngayon, ang matindi nito, kunwari, akala nila parang hero pang dating dahil nga sa, yun naman pala para matahimik na yung INC, mayroon tayong sisibakin. Pero hindi nila alam, mukhang ito pala ang matindi nilang iniiwasan mga kababayan. Itong naibulgar na ni BP Inday dahil sa sunod palang pagkakataon, sunod na panahon, at ito nga nung nakaraang linggo lang, ibinulgar nga ito ni Congressman Ungab at ni PRRD. So panoorin natin ang buong video ng pasabog ni BP Inday na hindi po siya pinapansin, bagkos matindi pong paninira at nagsama-sama po, nag-unite po ang pula-dilaw. Pakinggan natin. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Naalala nyo rin po yun, diba? Sinasabi ni Zaldico noon na nakapirma ang mga senador. Kaya pala, parang ganito talaga ang ginagawa nila. Hindi alam ng mga senador na may napirmahan silang blanco. Ang sinasabi lang nila, ito daw po ay na-enroll doon sa presidente na wala pong blanco. Tama, kasi wala kayong alam Di ba nagtalo-talo kayo noon? Tapos pagkatapos nito, sasabihin lang ni Zaldico, di ba pinirmahan ninyo, hindi nyo alam? Bakit? Hindi kasi kayo nagbabasa. Hindi nyo ginagampanan ang inyong trabaho. Hindi katulad ni PRRD, ni Tatay Digong, na bago pumirma, ay binabasa niya muna. Kaya nga nagkaroon, ayon kay Senator Lacson dati, nagkaroon sa panahon ni PRRD na malaking pagbito, 95 billion yata yun, 75 billion ang nakita ng mga senador noong panahon nila na ipapabito sana nila kay Pangulong Duterte. At nang makita ni Pangulong Duterte, nadagdagan pa ito ng 20 billion. So umabot po ito ng 95 billion.
sa panahon ni PRRD. Bakit? Kasi nga nagtatrabaho ang matanda. Hindi ka mukha sa dito kay BBM, tatamad-tamad, tutulog-tulog, walang pakialam. Kaya nangyari, yung mga malalaking mga naisingit, hindi na po naibito. Wala siyang pakialam. Kasi ang iniisip lang niya, kompleto naman ito, wala naman sigurong blanco, di ba? Pero hindi niya alam kung paanong ginawa. Pinapirmahan doon sa mga senador na may mga blanco at sa mga congressman na may mga blanco, tapos mayroong nag-fill up. Ngayon, nararaman na natin, narinig na natin, dito kay BP Inday noon na nagtatalo-talo ang mga senador dahil daw hindi daw nila alam yon, pero sinasabi naman ni Saldico, pumirma kayo dyan. Ang galing ng kanilang mga galawan, ano? Mabuti na lang mayroon tayong Vice President Sara Duterte na ganito, no? Magmamalasakit sa atin. Andun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So, merong president na, okay, ito yung NEP. Then, after a few months, okay, ito yung GAA. Yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. MJ. Ayan na nga ang sinasabi ni Pangalawang Pangulong Duterte, Inday. Wala talaga siyang pakialam. Nagmamaang-maangan na lang. Mayroon po tayong presidenteng ganyan. Naku po. Ayan. Matindi po itong mga revelasyon ni Vice President Inday Sara Duterte. Now, you know, kabayan, ka-DDS, kung bakit ganito na lang pala, banatan at gipitin itong ating Pangalawang Pangulong Vice President Inday Sara Duterte dahil po pala ito dito, no? Matindi po pala ang mga nangyayari po dito, ano ho? Matindi po pala ang panggigipit sa kanya rito. So kayo mga kababayan, kayo na ang humusga. Kayo na ang humusga kung totoo or sinong nagsasabi ng totoo. Pero for sure, nakikita nyo siguro ang maliwanag. Mula pa sa umpisa, alam nyo po sa mga bago pa lang dito, sa mga hindi pa na masyado nakakasubaybay sa ating channel, alam nyo bang, yun yung pinag-uusapan ngayon? Nagulat kayo? Yun. Kaya nga hindi alam yung ng DSWD may 26 billion eh. Tugma, di ba? May sinasabi doon si Super Mangga na mayroon na po doon every family 5,000 pesos. Di ba ito yung mga binanggit ni Martin ng mga nakarang araw, namumudbon siya tigpa 5,000.
Tumutugma talaga yan. Kaya pala, no, wala pa pala, hindi pa nila hawak yung pera na ipamudmud na nila, mga kababayan. At ayos na pala doon ang buto-buto. Lahat ng mga humarang, tingnan mo, itong si Crispo, hindi daw sila pumayag nung una, dahil nga hindi sila pumayag na maisingit yung akap na yon na 26 billion. Ngayon, nang nabigyan daw sila ng 5 billion, umayag na daw sila, ayon kay Senator Lacson. Anong nangyari? Tapos pumayag na kayo na blanco ang inyong napirmahan sa BICAM. Tapos sasabihin ninyo ngayon na na-enroll dito. Tama, yung in-enrolled. Mayroon nang nag-fill upan na. Sinong nag-fill up doon? Hindi nyo na naman alam. Makinig kasi kayo sa pangalawang Pangulo. Huwag kayong makinig doon kay Marcos Jr. kasi walang alam. Sinabi ni Vice President, presidenteng walang alam, hindi marunong magpresidente. Nyor, BBM, baka naman, kung hindi mo na talaga kaya, hindi mo na alam. Medyo ano ka na, medyo chupi-chupi na. Bigay mo na kay Vice President Sara Duterte para maayos-ayos na ang ating bansa. Magkaroon na ng proyekto. Ayan mga kababayan, anong inyong masasabi dito? Bagaband niyo ako nakikita. Hindi pa kasi tayo nakapag-make up eh. Anong inyong masasabi dyan? Pakicomment nyo po dyan sa baba sa comment section. Pag-uusapan po natin ang inyong mga kuro-kuro at mga opinion at mga pananaw. Maraming salamat. Pilipinas as always. God first po. Bye-bye.